Ka-Express, ayon sa pinakabagong update mula sa Japan B-League, nakatakdang bumalik sa court ang ating 7-3 Pinoy center na si Kai Sotto sa kalagitnaan ng October. Ang Koshigaya Alphas, ang kupunan ni Kai, ay may nakaschedule na 3 laro na posibleng maging comeback window niya laban sa Yokohama B Crusaders sa October 15 at back-to-back games kontra Kyoto Henrys sa October 18 at 19. Ang mga petsang ito ang tinitingnan ngayon ng mga fans at analysts bilang mga posibleng araw ng kanyang pagbabalik matapos ang halos 9 na buwan na pahinga dahil sa kanyang ACL injury. Matatandaan natin na nagtamo si Kai ng tier ng January dahilan ng kanyang pagkawala sa parehong Gilas Pilipinas team at sa kanyang Japan B-League stint. Simula noon, tuloy-tuloy ang kanyang recovery program kasama ang Koshigaya medical team. Kamakailan ay nakitang muli si Kai sa team facility, nakikilahok sa light shooting at non-contact drills. Senyales na malapit na siyang bumalik sa full basketball activities. Bagaman walang official na anunsyo mula sa Koshigaya Alphas coaching staff, kumpirmado na on track ang kanyang rehabilitasyon at unti-unti nang ibinalik ang kanyang mobility at conditioning. At para sa Koshigaya Alphas, malaking bagay ang timing ng pagbabalik ni Kai. Ang kanilang laban sa October 15, ang Yokohama B Crusaders ay isa sa mga top rebounding teams ng liga, habang ang Kyoto Henrys sa October 18 at 19 ay may matatag na front-court rotation. At sa ganitong sitwasyon, swak ang posibleng reinsertion ni Kai bilang defensive anchor at rim protector, lalo na kung babalik siya kahit sa limited minutes lang. Para naman sa Gilas, eto ang konfirmasyon na unti-unti nang bumabalik sa forma ang sentrong itinuturing na haligi ng bagong henerasyon ng ating national team. Kung matutuloy ang target na mid-October return, eto ang magiging unang opisyal na laro ni Kai matapos ang 9 na buwang rehabilitasyon. Ang tanong na lang ngayon, pipiliin ba ng Koshigaya na ipasok si Kai sa home game para sa masiglang crowd comeback o dahan-dahanin muna sa mas kontroladong environment sa away game laban sa Yokohama? Well, ano man ang desisyon, malinaw ang mensahe. Ang pagbabalik ni Kai ay hindi lang comeback para sa kanya, kundi senyales na muling nagigising ang presensya ng Pilipinong talento sa Japan. At si Coach Tim Cole mismo ang nagbigay ng optimism. Inaasahan ng coaching staff na posibleng bumalik si Kai sa mid-October. Ayon kay Coach Tim, the Japan League is hoping he'll be back in time for October to play. And if he's back in October, maybe he'll be available to us in November. Pero agad din niyang idinagdag na you don't have to mess around with an ACL injury. So ibig sabihin, priority pa rin ang kompletong rehabilitasyon at medical clearance bago ilagay sa laro si Kai. At sa kalendaryo ng Koshigaya Alphas, may malinaw na window sa gitna ng October na maaring gawing comeback stage ni Kai. October 15 versus Yokohama B Crusaders at ang back-to-back sa October 18 at 19 versus Kyoto Henrys. Ang tatlong larong ito, ang kasalukuyang tinutukoy ng media at mga followers bilang pinaka-realistic na petsang titingnan ng Koshigaya Alphas para sa posibleng return. Depende siyempre sa matchday clearance at kung paano tumugon ang tuhod ni Kai sa contact work sa mga susunod na linggo. Ang history at rehab ni Kai, nagtamoy siya ng ACL injury nitong January at sumailalim sa surgery na unang tinansyang recovery timeline ay nasa 9 months hanggang 1 taon. At mula noon, iniulat ng mga sources na unti-unti siyang bumabalik sa team facility para sa progressive rehab mula sa gym strengthening, balance work, light shooting, hanggang sa non-contact team drills at controlled scrimmages. At ang kinoconsider na factor ngayon ay hindi lang calendar availability, kundi ang match fitness at risk assessment ng medical staff. So ano ang ibig sabihin nito para sa Koshigaya Alphas at sa Gilas? Well, para sa Koshigaya, ang presence ni Kai, kahit sa limitadong minutes, ay agad magpapalakas sa interior defense at rebounding. Sa October 15 kontra Yokohama, makakaharap niya ang isang physical frontcourt na magbibigay ng magandang test kung handa na ang kanyang tuhod sa real contact. Ang Kyoto pair sa October 18 at 19 naman ay magbibigay ng pagkakataon para mag-tune up sa dalawang magkakasunod na laro kung sakaling magdesisyon ang coaching staff na bigyan siya ng incremental minutes. Para sa Gilas, sinabi ni Coach Tim na kung makalaro si Kai sa October, malaki ang posibilidad na maging available siya sa ating national team sa susunod na international window. Pero muli, hindi dapat madaliin ang proseso.
At sa media landscape, malinaw na hinahanda ng Japan B-League at ng Koshigaya Alphas ang audience sa posibleng comeback ni Kai. May mga training clips at team updates na sinusubaybayan ng mga local at Philippine outlets. Gayunpaman, ang official na kumpirmasyon ay magmumula lamang sa matchday roster at sa official na release ng Koshigaya medical at coaching staff. Hanggang hindi pa yun lumalabas, ang mid-October ang pinakamainam na tag na ginagamit ng lahat, isang window hindi isang garantiya. May optimism mula kay coach team at may konkreto ring calendar window mula sa Alphas, October 15, 18 at 19. Pero ang pinakamalaking determinant ay ang medical clearance. Handa na ba ang Pilipinas at mga Japan fans na muling makita si Kai sa court? Ang sagot ay nasa susunod na official na announcement ng Koshigaya Alphas. Pagkatapos kumpirmahin ni coach team na mid-October ang target na pagbabalik ni Kai, mas lalong umiinit ang excitement sa loob at labas ng Japan. Ang mga fans ng Koshigaya Alphas at Gilas ay sabay-sabay na nag-abang kung alin sa tatlong petsa, October 15 versus Yokohama Biko Stars o October 18 to 19 versus Kyoto Hanoris. Ang magiging eksaktong araw ng kanyang unang paglalaro mula nang ma-enjoy si Kai nitong January. Sa ngayon, malinaw na lahat ay nakafocus sa health status ni Kai at ayon sa mga insider, nasa final stages na siya ng kanyang rehabilitation program. Ang ACL injury na pinamo ni Kai ay isa sa mga pinakamahirap pagdaanan ng isang professional athlete, lalo na sa kanyang tangkad at posisyon. Pero ayon sa mga ulat, naging maingat at mitikuloso ang kanyang recovery process. Dumaan siya sa mahigit 6 na buwan ng strength rebuilding, balance, restoration at control drills. Kamakailan, nakitang muli siyang sumasali sa team practices ng Koshigaya, gumagawa ng light post moves at bumabalik sa kanyang natural rhythm bilang shot blocker at rebounder. Well, sa kabila nito, malinaw na ang desisyon ay hindi basta performance-based, kundi medical clearance muna ang batayan ng lahat. At para kay coach team, ang update na ito ay hindi lang simpleng league comeback, kundi mahalagang signal para sa Pilipinas program. If he's back in October, maybe he'll be available to us in November. Pahayag ni coach team, sabay diin na ayaw nilang madaliin ang proseso. So ang ibig sabihin, kapag nakalaro si Kai sa alinman sa mid-October games ng Koshigaya, posibleng makuha niya ang kumpiyansa at kondisyon na kailangan bago sumabak sa susunod na FIBA window. Well, sa mga nakaraang taon, napatunayan na ang importansya ni Kai bilang rim protector at interior presence. At kung maibalik niya ang kanyang forma, babalik din ang defensive backbone ng Gilas. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.